Ikaw, Kuya Mark, kayo, Ate Charmy, ano yung maganda na naiisip niyo maipayo kay Ate Ninya para sa anak niya? Akin lang ho kay Ninya, kung talaga hindi niya masupil talaga, wala siyang choice kundi ipadala talaga niya doon para ang ugali niya ay magbago. Pero sa tingin niyo, maganda din kayang idea na mapalayo yung bata sa nanay? Oo naman. Oo, pansamantalang ilayo muna Baka para mamaya paglaki po nun, hindi natin po masasabi. Mahirap din naman maghusga. Kay ninyo, naiinis kayo, nagagalit kayo o naaawa? kay Ninyo merong kaunting inis, merong naawa kasi siyempre sa akin bilang masakit malayo sana. Eh, ang masama ho sa kanya naman, matigas ang ulo, siyempre gagawin ng ina para tumino. Ikaw, Kuya Mark, bilang tito niya, nakapatid mo yung mama niya. Yamot na yamot. Ay, ganun. Galit ka talaga dahil sa... Basta mga ginagawa niya. Pero ikaw, Kuya Mark, may time ba na napagsabihan mo yung bata na yun? May mga beses ba nung nandoon ka na? Hindi po, dito lang po nung kayo nagkartong kasama ni dati. Ah, nung nagpunta dito, napagsabihan mo? Wala. Indiana Rose, I caught a glimpse of you out on the road, quiet like a dove. You're whispering a symphony unknown, breathing the breeze and dry. Guys, magandang araw sa lahat. At ngayong araw, dito kami ng team kala Kuya Mark kasi medyo may ilang araw na tayo hindi nakabisita doon. Matagal na, no? Pa may linggo na ba? O linggo o mahigit? Hindi ko naman siguro, ano? Mga isang linggo. Mga isang linggo, guys, na hindi kami dito nakabisita. Kaya tara, at may good news tayo sa kanila. Buti na lang, hindi dito daw si Kuya Mark, kakarating lang. There's only takers. Stop for a minute. Stop and breathe for a minute. Don't get over your head. Try to listen. Chevrolet. Think for a minute. Chevrolet. Who you wanna be for? Gandang hapon po. Ay, umaga pala. Pinagising lang ako. Si Kuya Mark, asan? Diyan po. Diyan din. Tawag ka pa. Kamusta naman ho? Ito, ayos naman po. Kamusta kayo? Wala kang tinda ngayon? Wala kuya, gawa ng mga bata ng costume sa school. Ay, may program sila. Opo. Ay, Kailan? bukas, kanina po. Patapos na? Opo. Kalalabas lang ho niya. Tapos bukas naman po, wala rin po akong tinder. Magwawalis po ako sa school at purpose. Purpose sila, MJ, asan? Napasok po. Ano, sa school? Kuya Mark, parang gumagawa po tayo ngayon, ha? Kamusta ho? Ayos naman ba? Dala rin naman si Kuya Mark. May gawa po ako sa Mabalana wala lang pa yung aming deliver ng materials. Ah, may trabaho ka na ulit? Oo, may ginagawa akong grahe. Ayos, ganda yung Kuya Mark. Good news yun. Hindi kayo Kuya Mark. May good news sa akin si Kuya Mark, ha? Kung tinapon niyo ako, palis na. Palis ka na rin. Titingnan ko sana ako kung baka na doon yung materials. Teacher mo, tabi ka dito kay Kuya Mark. Tingnan kayo Kuya ninyo, kay nanin niya. Hindi pa po. Hindi, ngayon pa lang. Pagkagaling namin dito. Kaya pala kami hindi umalis at dadating. Sabi nga namin baka si ikaw may sa palengke. Tapos sabi ko baka si Kuya Mark naman nasa school, baka mamaya naghahatid doon ng susundo ng bata. Buti na lang inabot namin kayo dito. So, ngayon kamusta naman muna kayong dalawa? Ayos naman pa. Yes po. Ha? Okay naman pa. Parang masaya kayo ngayon. Wala akong Sir man naman sa bahay, ako po may gawa Oo nga No, guys, ngayon nagkapalit na ng pwesto. Si Kuya Mark naman muna magtatrabaho. Then si Ate Charmy naman muna magpahipahinga naman din. Saan yan Kuya Mark trabaho mo na yan? Mabalana po. Malayo? Malayo na. Saan? Hindi na po sa kabila ng ilog na. Malayo po. Pero uwian ka pa rin. Hindi po, nagbibinalot na po ako. Pero pag gabi, Oo, nauwi naman po. yun ang uwi mo. Gabi na pala ang pinakang uwi ni Kuya Mark dito. So, okay, kamusta naman ganito?
Nagpunta kami dito ngayong araw, Kuya Mike, kasi may good news ka sa akin, may good news din ako sa'yo. So ngayon, pwede na tayong anytime magbigay dun sa lupa. Kasi di ba sabi, titingnan natin kung mas maganda bang bigyan ng ano o anuhin natin. Ano ba, 3 bigay o ano. Pwede na tayong magano para nang sa ganun, sa materials, pwede naman tayong magutay-utay. Kaso may trabaho ka, pag wala ka lang gawa. Ano? Paano daw ba, ano ba sabi sa inyo kapag binayaran natin lupa? Hindi kasulatan naman. Tawagan ko kaya mo Kuya Obet. Hindi kayo na po makipag-usap. Baka mamaya Siyempre, hindi dapat- namin alam po kung nasasabihin sa inyo. Di magaling na yung mismo may-ari ng lupang. Siyempre kailangan din ng katibayan natin na Kailangan kasi niyan, meron kayong open deed of sale. Deduct of sale. Deed of sale. Dapat meron kayong ganun. Na yun. Tunayan mapapapunta sa amin in case na mabayaran. Ayun lang po kasi ang gusto nyo para masabi din nung sa sponsor na Sa inyo talaga na yun. At saka syempre, lahat ng binibili na lupa ay may ganun. Kasi kami ay bumibili din kami ng lupa. So, may mga pinangahawakan din kami na deed of sale. Kung wala pa yung titulo, ano. Hindi ganun na lang gagawin natin. Kakausapin natin na yun naman, pupunta lang naman kayo sa attorney, and then magpapatatakan yung deed of sale, pipirma lang naman kayo parehas, ID niya, yan, nagbibenta, yun lang naman, ganun lang naman yun. At saka yun, kapag ka may deed of sale, magbabayad po yun Opo, may bayad po yung kay attorney. hindi po, ibig sabihin, magbabayad po tayo sa harap ng attorney. Ganun po yun. Ano? Kaharap doon yung nagbebenta, kayo, tapos babayaran na natin doon ng cash sa harap ng attorney. Ganun po yun. Hindi dito. Gawa lang para Yun po ay proof din ng attorney na nagkabayaran. Yan po yun. gano'n. Ganun po yun. Hindi yun na basta mo ibibigay dito. Hindi po ganun. Sa attorney yun. Okay. So, paano ba natin, ano ba magiging diskarte natin kay Mark? Sa tingin mo, bigyan mo ako idea. Tapos, Sa paggagawa, anong pwede natin maging diskarte? boy, kayo mo. Hindi nga, kung may materialis, paano ang diskarte gagawin mo? Pagka walang ang gusto ni Kuya Marcos, pag dumatay materialis, kung magagawa mo, utay-utay. gagawin ko tayo. Kasi kapag wala kayong gawa, o di gawin mo Basta naman. ho, may materialis naman, at siya na may naririto, kaya naman po niyang gawin yan. Basta may materialis lang po. Okay, so, yun, ganun guys, ang gagawin natin. Good news yun, pero tsaka ako na sabihin yung mga details nitong may bibigay natin dun sa may-ari ng lupa. Ibigay ko yung details kapag nandoon na tayo sa point na magbabayaran na dun sa pwede naman natin kausapin na anytime pwede nang pumunta ng attorney. Yun pala yun. Hindi naman kasi pwedeng bibili ka basta nga naman ng lupa. At saka ganito po yun. Ganito yun, kuya, ha? Mga kasulatan lang nila sa barangay. Sa barangay. Hindi, kasi iba yung atin may nagbigay na pambayad sa lupa. Ang gusto nung mangyari, makita niya na tunay na binili natin sa may-ari na may katibayan na mapapapunta sa atin. Yun ang gusto nung may-ari na nagbigay sa atin ng sponsor. Hindi, ganito po yun din kasi balang araw, kung sakali man na tayo ay dumating na sa point na alam mo yun parang ganun, i-gets mo naman siguro na kinakailangan na natin pumunta doon sa kung saan tayo tutungo. Yung mga bata, meron po silang pangahawakan na matibay. Pwede po nila yung paggawa ng titulo. Hindi po nila pwedeng paggawa ng titulo kung walang deed of sale. Kung sulatan lang sa barangay at walang deed of sale, hindi po pwede yun. Kailangan, hindi naman ang sabi ng nanay ko. Hindi na alam po dito yung mga nakabili yan. Tikit kasulatan lang naman. Kasulatan sa barangay. Meron po kasi yung iba, para lang mabilis, ayaw na nilang, yung wala pong alam, hindi masyadong knowledgeable about sa ganyan. Sige lang sila, pahig lang sila kahit sa barangay. Ako po, Kuya Mark, ganito sa Bicol. Dati may binibili kami doon. Ang gusto nung may-ari sa barangay lang, ayaw ko pong kunin, hindi ako pumayag. And then siya na yung pumayag na, sige, pumunta ng attorney. Kasi hindi ko talaga bibili kung sa barangay lang.
mamaya kasi mabili mo, tapos may maghabol. Di wala kang pangahawakan na katibayan. Oo. Ito binili mo sa'yo. Kasi kapag may tatakbo ng attorney, yun yung matibay. Kumbaga, parang sa'yo na mismo, pag meron ka, pero pinakatitulo mo na yun. Ganun po yun, Gamar. At saka, ipaunawa mo po din sa may-ari na kapag po nasa attorney, ay shoulder po nila kung ano man yung babayaran doon. Hindi po yung bumibili. May shoulder ng babayaran doon, yun nagbebenta. Hindi naman malaki, magkano lang binito, 2,000, ganyan. Sila ang may shoulder nun. Parang babayaran nila yung pinakapapel noon. Doon sa aboga. Sa attorney, yung attorney. Ganun po yun. Yun ang alam ko din sa mga ibinintang ito. Ang dami na nakabili dito. Ay, oo. Pero nagbayaran po sila sa barangay. Ay, iba kasi si Kuya Marcos. Ang gusto talaga, yung... Ito Kuya Mark. Oo, yun. At saka, para sa akin Kuya Mark, hindi naman para sa akin yun eh. Para sa inyo yun, para pagdating ng araw, meron kayong pinanghahawakan na matibay. Hindi lang sa barangay. Ang gusto lang mangyari Kuya Marcos, yung talagang makita sa abogado tsaka may-ari ng Anong lupa. tawag doon sa papel na yun? Deduct of sale. Parang hindi siya as in titulo yun. Kumbaga pinanghahawakan mo lang ng papel na binenta sa iyo yung lupa na katibayan, permado ng abogado, permado ng may-ari na nabili. Para in case na may maghabol, may pakikita kang ari nabili ko na sa gayong tao. Yun. Bali, timbrehan nyo sila. Mas maganda kalimutan ko ng pangalan tuloy. Ate, Charmy, ikaw po ang mas magandang nakikipag-coordinate doon kay tatay kasi babae po ikaw ay, alam mo naman ng lalaki minsan makipag-usap sa no? Para, kumbaga mas matino yung usapan. Okay, so ganito. Nung kayo ay, siyempre, ito yung hinuhulog-hulugan nyo dati, di ba? Nakakatuwa din isipin na ganun kabait yung may-ari na kung sabi nyo dati kung kailan lang kayo magkaroon, tsaka lang kayo maghulog. Ilang taon na ba kayo dito nakatira? Ano lang po, halos isang taon lang po nitong nagdaang kabilang taon ng October 1 po. Tapos ngayon dumating na October 1, 2 taon na po kami. O, tingnan nyo. Sa magdadalawang taon, 5,000 pa lang nahulog niyo dito, di ba? Isipin mo yun, ba't di may-ari? Kasi nagpatirik agad siya na, kamag-anak niyo ba? Hindi po. Hindi po. Kumparehan na po. Tingnan mo, hindi pa kamag-anak. Pero willing siyang magpatira ng tao sa lupain niya na ganun pa lang din yung naiuhulog. Kayo ba, kung kayong dalawa, kung wala rin dumating na ganitong blessing sa atin, tingin nyo, kailan nyo matatapos sana nahulugan ito? Di hanggat kami na hindi ba kay pagsisikapan ng hulugan kahit mahirap dahil Mangungutang pa yun. Oo, Ganun gawa kasi hindi maaari yung hindi namin nahulugan. Ang inaano namin, mga anak namin, pagdating ng panahon, at kami na wala, inaano namin, saan titira yung mga bata? Yun nung amin. Tsaka, itong lupa na to, minsan madalas nyo rin napag-uusapan yung paano natin babayaran. Yun masabi nga ako namin. Di kami pag kami sa... Sabi ko pa nga, isasangla ko muna yung motor ko, yung hulog ko na hulog. Ay, ganun. Ayaw naman ito. Ang inaano ko naman, isasangla niya. Paano naman nung kami sasakyan pa school, lalo pong mahirap. Magaling ako lagi ako may pamasahe. Paparni. Noon pa po yun, hindi pa nangyayari ito. Nung una palaan namin tira dito, gusto namin mabayaran na ganito. Yung motor ko sana nasasabit ko, ayaw naman na rin. Grabe, nagdating pala kayo sa punto na, ayun yung iniisip-isip ko. Sabi ko, siguro etong lupa na to, madalas itong pinag-uusapan ng dalawa kung paano nila babayaran. Di ba? Yun ang aking sangkay pag ako yung bahay ginipit, yung motor ko Tapos sabi ko nga po, sabi ko, paano rin pag nawag din sana naman tayo kukuha ng Kaya nga. ng bahay. Pero alam niyo, nakakabilib din na sa likod ng trabaho ninyo, na nagiging trabaho niyo, na kung minsan si Kuya Mark nga, pag natapos yung project, mag-waiting ulit. Kasi kung naman sa palengke din may pinag-aaral kayo, nakakabilib lang na yung motor ninyo, natapos ninyo. Di ba? Sa pamamagitan ng trabaho ninyo na ginagawa. Yun nga, yung binigyan nyo rin po ng hulog nung di nakatulong din po. Kaya tatapos na yun, di ba? Opo, yun pa. Tagal na po. Yung September pa po yung tapos.
August ba? August pa ganyan. Ayun. Ang laking tulong sa inyo yung service na yan. Opo. Di ba? Kaya din ayaw ni Ate Charmina isang isabit mo. Ano? Kasi yan na nga lang yung magsisilbi mong panghatid sa anak mo, yung mawawala pa ba? Dati yung aking Dalawa may po tura-tura ako yung bangkulong. Yung parang kulungan ng baboy. Yung kargahan ng baboy. Yung Ako ano? naman ibinili ng materyales nito. Sinang ibininta mo? Anong motor niya nagamit? Rosy po naman to. Ibig sabihin yung anong ibang tawag doon? May sidecar po kung tawagin. Anong tawag doon, Rans? Hauler? May hauler pala kay dati. Yung pinabili lang din po niya sa tao, o utang din po niya, hulog-hulugan nung nagtatrabaho. Nung mabayaran po niya ng buo, nagamit nga ho namin paglipat, paghakot ng gamit. Tapos, bago ho namin pinagawa ito, bininta ho niya yung 5,000, dinown ho sa lupa. Kaya ho kami ninaidaw noon. Ganun pala yung nangyari. Pero kung yun yung ano, di naririnig pa ho. Okay. So, ganito, nandyan ba yung may-ari ng ng lupa? Yung Nandyan? kapatid po. Para nandiyan na yung papa. Nandoon daw po. Nandyan. Nandun po. Di mamaya pagpalabas kami pwede sigurong madaanan at matanong natin kung papayag siya sa ganong setup. Nasa dito sa barangay ninyo, may mga hindi pala sa amin lang pala yun. Ano ang meron bang namumuno dito na halimbawa? Ano nga si si Vice ano? May Vice, ano ng Vice ninyo dito sa lugar niyo? Vice, ano? Yun. Siya ba ay attorney? Siya ba ay ano? Wala po. Kumbaga, may kilala naman po di ang attorney para pong tumakbo po ng konsel po ng bayan. Di parang doon po lalapit. Kaya ito ng Grenalin. Pwede kay attorney Grenalin. Pwede rin kay Vidal. Kasi sa amin kasi, yung huli namin nabili doon na properties, medyo hindi kami nahirapan kasi nga yung vice namin sa Bicol is attorney. Kaya yun, mabilis lang. And then walang masyadong binayaran. Yun yung maganda kaysa yung sa labas, sobrang mahal kasi yun. Meron no dito nga, di si attorney Grenalin na konsel po ng bayan. Kasi meron din kaming nabili from Naga City. Bumili kami din ng isang properties doon. Gumastos kami sa labas ng almost 10,000 pesos, mahigit pa nga sa attorney. Pero kung, yun nga, tinatanong ko kayo, kung may nagtatrabaho o may katungkulan na attorney, mas matutulungan tayo. Maaari lang kayo magbayad ng 2,000, yung pagbibilhan. Hindi naman kawawa naman kasi kung ganung halaga na nga lang bibenta yung lupa, gagastos pa ng 10,000, di ba? Di wala nang natira. Kaya yun yung suggestion ko lang, hanap tayo ng pwedeng mag-attorney na may katungkulan. Ganun gagawin natin, ha? Sige po. May tumutulong sa atin, sa inyo, na sobrang nahabag sa kalagayan ninyo, sa pinapakita nyong kabaitan, tas natutuwa sila sa mga anak nyo. Kaya may mga tutulong sa atin para kayo ay mabayaran natin lupa ng buo. Hindi ko pa man papangalanan, pero anong gusto niyo sabihin sa kanya? Maraming salamat ko. Huwag ko na munang sabihin kasi baka mamaya ayaw niyo magpabanggit. Na mahirap na. Basta maraming salamat na lang sa kanila ng mga tumutulong sa atin. Kasi natutuwa ako na sa pamamagitan ng channel natin, nakikita ng mga kababayan natin abroad na may kakayahang tumulong. Yung mga kagaya nila na pwedeng matulungan. Kaya salamat sa inyo lahat. Okay? Diyan nyo ito. May dala kami dito. Groceries. May groceries tayo dito na pwede nilang magamit for 2,000 pesos para... Ining, gusto mo kumain? May pang bata dito. May binili akong pang bata. Ito, bigyan mo. Bungay na nga kuya. Bungay na! Bigyan mo ito sa kanya. Sa kanilang mga bata. Ano manera kuya Okay. Marcos, papasko mo. Kayo ba, Kuya Mark, hindi pa napapasyal ulit sa kapatid mo? Hindi pa ulit kayo napapasyal doon. Yung kapatid mo kasi gusto ko sanang paturuan. Napanood ko nung... Para nga kahit pa paano may matutunan. Kung ikaw tatanungin, agree ka doon? Tingin mo makakatulong sa kanya yun? Para pagka halimbawa may marunong, parang marunong Paano? parang sa school ata.
Okay. Tapos yung bahay nyo, yung bahay na... Magtatrabaho daw po. Paano kaya ano Yun nga ang iniisip ko. Nakita nyo ba yung bahay na pinag-ibanan namin? Kuya Fidel at si Aris na nagigiba. Alam mo ba yung kapatid mo, habang gumigiba, parang may galit din sa bahay. Si Aris. Yan po yung tahimik, pero deep inside, nasa loob ng kanya. Oo, kumbaga yung bawat pukpok niya doon sa bahay, akala mo may galit eh. Sabi ng mga nagko-comment sila ba na wag iba yung sila ba na. Ay, gayon din naman sa silaban mo, nakikita, di Kasama maganda. si sila mo ngayon may bahay doon At saka, yun nga guys, sa mga nagsasabi din kasi dun sa kalatin niya na dapat daw sinilaban yung bahay ng buo. Hindi pwede guys, kasi may mga karating bahay. Mamaya magliparan. Ang hangin ay hindi natin kontrolado. Mamaya biglang nag-number 3 yung hangin. Hindi ba naka number 1 lang electric pan mo, biglang naging number 3. Ay lilipad yung apoy sa kapitbahay. Yari tayo, makukulong pa tayo nang wala sa oras. Kaya yun na lang. So yung kala Kuya Aris naman, nakapagsabi din naman ako doon na ayun nga yung kusina din nila nakita nyo nakita mo naman, di ba? Na wala din talagang kusina na maayos. Sa tingin mo kaya Kuya Mark deserve din naman nila Kuya Aris ang matulungan. Ano? Kung kayo tatanungin. Naman Kuya Marcos, dahil kumpara sa amin, kasi mas malayo kami kumpara sa kanila. Sila malapit kay Ninya. Sila ang natingin doon sa mga bata. Kay Ninya, pag oras na kailangan siya, wala man ang kanya kuit malayo, si Aris ang natatakbo. Tama. Katulad ng dati sabi ko sa kuya, yung natutulungan tayo, sabi ko kay kuya, wag na. Dati, sinabi ko sa kay Mark. Okay. Medyo matagal-tagal na nagsabi din kasi ako kay Kuya Mark na sabi ko nga, tulungan natin sila Kuya Mark din. Sabi nga ni Kuya Mark, wag na, amin niya. Pero, blessing yung lumalapit sa atin syempre, hindi natin pwedeng tanggihan yun. Di ba? Okay, so, ganito na lang, Kuya Mark. Basta hiling ko na lang sa'yo, sana mapagbigyan mo na sa hearing ni Ate Ninya, medyo matagal pa naman. Sana, mapagbigyan mo siya na masamahan. Pwede ba yun natin, Charmy? Isang araw lang naman Kailan ka po yun? Bigla kasi sumusulpot yung kahit may schedule, biglang nababago baka mamaya, Ibig ko sabihin po, baka mamaya January. halimbawa po yung medyo ang schedule, halimbawa po yung mga 20, ano po ngayon, mga 6, 17. Mga 18 pa lang po, mag-chat na siya para alam na. Hindi malalaman ng ano. Hindi, meron kasi nadating. Biglang dumadating yung Biglang papel. tawag, hindi yun. Pero may binanggit sa akin ng Ate Lindy Mga March yun, pero minsan kasi na-advance. Kagaya nung nakaraan, wala namang hearing na ganun. Dapat next year pa biglang nagkaroon. Yun, kaya siya hindi ho nakasama. Okay. So, ganito, last na, Kuya Mark. Sa pamangkin mo naman, ano masasabi mo? Kay ninyo. Nakikita mo ba mga ginagawa niya ngayon? Hindi po. Panood ko. Nagdadala ng kutsilyo sa school. Anong rason niya ba't siya nagdadala ng ganun? Di ba niya alam masama yun dahil Hindi ko napanood yun. may dalahan nakbalit sa kung ang nagkataong naririto yun susupiling ko yun malayo sa akin to. Ba't may dalang kutsilyo kasi sa... Yun nga tinatanong ni Kuya Marcos, anong dahilan ba't ka may dala? Dahil mamaya makasakit siya, depolwisyo pa ang aabutin niya sa kanyang ina. Gaya ng kanyang ina na nga adya na nga natulungan ni Kuya Marcos gagawa pa ng gayon. At saka, hindi kasi siya... Wala kasi nagpapangarap. Yung bang pamangkin mo, takot sa'yo yun, Kuya Mark? Sobra. Takot yun sa'yo, di ba? Alam ko takot yun sa'yo. Alam nyo guys, sa totoo lang, kung wala lang si Kuya Mark anak na babae dito, isasuggest ko sana na habang nagagamutan siya ng DSWD, kay Kuya Mark muna siya Kaso nga lang, may mga anak na babae si Kuya Mark. Medyo alanganin tayo doon, kaya hindi pwede. Pero kung wala lang talaga, isasuggest ko na... Pag niya baka kasi malit yung butiki ko. Kasi nga, ang gusto ni Ate Ninya, may point siya na ang gusto ng DSWD kasi is isa lang sa psychiatrist o gamutan lang. Pero tama si Ate Ninya, may point siya na mas maganda kung habang ginagamot, wala dun sa kanila. Di ba? Malayo. Mas may point talaga yon.
Kaso nga lang, ang iniisip ko sana dito, kaso nga lang may anak nga pala si Kuya Mark na babae, hindi talaga pwede. Kaya, ayun, maganda sana talaga yung idea natin niya na wag dun sa kanila. Dito naman hindi nawawala ng tao eh. Hindi nga Hindi naman, Hindi nga, kaso nga lang, syempre, hindi laging may oras na may tao. nababantayan ninyo ang mga bata. Minsan nga naiiwanan pa namin sila lahat. Kaya nga, yun yung nakakatakot na mangyari. Pero ikaw, Kuya Mark, kayo, Ate Charmy, ano yung maganda na naiisip nyo may payo kay ate niya para sa anak niya? Hindi, paampon na lang. Hindi, ang akin lang ang opinion niya. Kung talaga hindi niya masupil talaga, wala siyang choice kundi ipadala talaga niya doon para ang ugali ninyo ay magbago. Hindi nga po, sabi ng DSWD, Hindi tanggap. bawal daw tanggapin sa Boys Town kasi Bata. walang malalim na rason. Ang kailangan nila talaga may rason. May malalim na nagawa. So yun yung ano nila. Yun. Nakakainis yung protocol pero ganun talaga eh. Di ba? Oo. Nakakainis lang na kinakailangan pa makagawa ang isang tao o bata ng malalim bago madala sa ganun. Pero wala tayong magawa, yun yung protocol ng bansa natin eh. Anong suggestion nyo? Baka may suggestion kayo na pwede naming magawa. Ni Ate Ninya. Yung sinabi mo kanina yung ampon, speaking of ampon, sabi natin niya may gusto daw mag-ampon. Ay sining niya naman ipaiba-ibang ugali eh. Oo, bago mga ilang araw, hindi Magbabago. na. O yun na nga po. Umuko siya, bago pag dumating yung kukuha na aayaw siya. O di kayo mapapahiya lang yung kukuha. Eh kaya dapat doon sa kanya, yung mismong may takot si ninyo doon sa kukuha para siya ay matumino. Ikaw naman, Kuya Mark, ano sa tingin mo? Kung may kukuha, may ampon, Hindi, okay lang ho yun para siya mapabuti. maganda kayong ibigay. Magandang ibigay, baka pag nalaman po nilang ganun, baka wala akong tumanggap eh. Ayun nga, sabi nga natin niya, baka mamaya tinanggap nila, and then ilang araw, ibabalik na nila kasi ganun yung ugali. Hindi naman ho lahat kasi Mahirap yung gayon eh. bata, sa una lang naman yung ganun. Magtatanong kasi pati yung aampon, ba't ipapaampon nyo to? O magtatanong nyo na, alam nga magsinungaling ka, siyempre sasabihin. Hindi possible po yung mag-aampon, napapanood niya yung ano eh. Oo, kasi hindi naman basta-basta sila mag-aampun. Kasi viewers din yung mag-aampon eh. So nakikita niya kung ano yung mga ginagawa ng bata. Ibig sabihin, kahit na ganun, interesado pa rin sila. Huwag lang sanang gagamitin yung bata sa masama. Di ba? At saka yung pag-a-adapt na yan guys, ay ano yan ay, dinadaan pala yun sa Daming legal. proseso. Sa DSWD dapat yan. May mga permahan siguro yan. Pero yun yung opinion mo Kuya Mark. Kung may aampon man, maganda ibigay. Pero sa tingin nyo, maganda din kayang idea na mapalayo yung bata sa nanay. Oo naman. Pansamantalang ilayo muna Baka para mamaya paglaki po nun, hindi natin po masasabi. Mahirap din naman yung maghusga. Magaling na yun. malay niyo naman pag napalayo-layo sa kanya na Mapalayo. maisip niya na mali yung ginawa niya, baka tumino pa. Pero kung kayong dalawa tatanungin ng mag-asawa, kayo ninyo, naiinis kayo, nagagalit kayo o naaawa? Kay ninyo, merong kaunting inis, merong naawa kasi siyempre sa akin bilang na masakit malayo sana. Eh, ang masama ho sa kanya naman, matigas ang ulo, siyempre gagawin ng ina para tumino. Ikaw, Kuya Mark, bilang tito niya, nakapatid mo yung mama niya. Yamot na yamot. Ay, ganun. Galit ka talaga dahil sa... Doon sa mga ginagawa niya. Okay, so... Pinagsabihan pa daw, tatawanan ka pa. Hindi kayo Nakakainis nga naman. nakakainis ang batang ito. Kapag ka pinagsasabihan, tinatawanan. Kasi nga, lumaki siya nang hindi nga siya inaanuhan yung mali niya ay parang tama pa sa Tama pa rin. Yun yung kasi nakita niya. iyo hanggang sa paglaki doon, dala niya. Pero ikaw, Kuya Mark, may time ba na napagsabihan mo yung bata na yun? May mga beses ba nung nandoon ka na? Hindi po, dito lang po nung kayo nagkartong kasama niyo dati. Nung nagpunta dito, napagsabihan mo? Wala. O nung kayo kumakain dito? Yun Yan. po. Yun yung napagsabihan mo siya. Ano sabi mo sa kanya? Sabi ko yung magbago-baguhin yung ugali mo, huwag kang ganyan ha. Ikay makukulong, gusto mo mapagaya sa iyo, lolo. O tatawanan pa ako, o tatawanan mo pa ako, kala mo sinasabi ko ako sa biro. Ganun. Talagang medyo matigas pala talaga yung bata kahit sa kanino, ano. Kahit kay Kuya Mark natakot siya, nagagawa pa niya rin tawanan kapag pinagsasabihan ng ganun. Kakaiba talaga. Kaya kailangan talaga yung bata try natin na
magamot ng psychiatrist. Pero sabi nga, kapag hindi kaya ng psychiatrist, tsaka siya ipapasok sa Boys Town. Pag di daw kaya. Pero kung kaya naman, di magaling. At hindi na kailangan lumayo. Ano? Yun lang kasi nakagisnan niya eh. Kaya ngayon, yung nakakalungkot. Yung papa nyo kasi, Kuya Mike talaga eh. Grabe eh. Si Raho ang mga Nandun din pag po nakakulong sa... Ang pagkakaalam ko, Hindi yan Hindi ko din noon. Sa pulho yan ikinulong nyo. Hindi na. ba't ayaw mong dalawin? Oh, yung ko. Kinuloko kung dala mo ng Sa hearing na lang ho, yun. Baka makikita. Kagit na nga daw ho at kalbo. Inahanap daw niya yung palikatabi mo. Kayo po ba, Kuya Mark, sa tatay ninyo, may lumaki kayong, parang natanong ko na tayo sa'yo dati, may lumaki kayong may takot sa kanya? Sa pulho. Ay, ganun. Sa pulbugbog ang ano. Anong klaseng takot yan? Dahil kayo ay pinapangaralan ng ano o dahil tinatakot? Tinatakot din po. Halimbawa, yung katulad po ng pagbili ng alak niya. Halimbawa, susuguin. Ako, si Are. Ibili mo, iutang mo nga ako ng kayo sa tindahan ngayon. Pag po walang dala, bugbog. Ay, ganun. Ay, di yung ginagawa niya sa inyo. Ginagawa niya rin yung kay ano eh. Kay ninyo eh. Na kapag ka hindi pinautang daw, sabi ni ate niya, pag bumalik at walang dala, Hindi, bugbog yung inutusan. babatuhin pa daw minsan ng itak. Yun naman kapatid ko, ang ginawa naman, binato naman, dito pa naman po kami nakatira sa amin lola. Inuutusan din, wala rin dala. Pero nagiinom na siya nung nag-utos. Ay nung walang dala, yung Yari nagpunta sa may tungkol, nagdidigid ng apoy. Binato kaya yun ng baso din ni ano Ay, ganun. dugo ang ulo nung... Nakita mo yun? Anong lang reaction mo? Galit ka kay bapa mo? Ano? Pero wala kang magawa kasi Wala. Grabe naman si tatay. Oh. Napakatindi naman. Binato ng baso yun, basag sa ulo yun. Tapos sabi, tinali ka sa puno ng mangga. Itinali ka rin sa puno ng mangga. Na may puno. Hindi, mali naman ako noon eh. Tanggap ko naman yun eh. Namimili ng bakal buti ka po. Mali ka pero mali din yung parusa niya sa bata. Oo. Yung namimili po siya ng bakal buti. Ngayon, naka-stack sa amin. Mali din naman ako eh. May dumaan niya yung kapwa magbubuti. Yung kanyang ilang bakal, binabasan ko, pinakilo ko din sa kabila magbubuti. Nalaman niya. Dahil para magkapera ka. Eh kasi hindi ka naman niya binibigyan. Binigdi ako doon sa puno ng manggat. Buti may dumarang, kaya ako nakalasan. Eh, papatayin mo ang anak mo eh. Paano eh? Ginapos ka lang eh, nakabitin. Hindi, binigdi ako doon sa ano, bago kawang yung pa ako doon sa lupa. Ay, hindi nakalapat? Eh, grabe naman yun. Lala pala ni tatay talaga, no? Isipin mong natanggaan ka palang, kung wala sa'yo nakakita, di patay ka na. Ay. Sabi, diyan ka sa puno. Grabe si tatay. Saludo talaga kay tatay sa mga ginawa niya. Nakakabilib, nakakatakot si tatay makasama. Isipin mo makasama mo sa loob ng bahay si tatay. Tas, di ba? Baka di ka na matulog. Isang linggo mong binabantayan yung sarili mo. Okay, sige. Kaya may ganito, dadaan ako dun sa may-ari. Sasabihan ko ng ganun, ha? O kung gusto nyo, pwede kayong sumama. Samahan mo natin. O, sama natin sila papunta doon sa may-ari para malaman nila din kung ano yung pag-uusapan. At ayun lang yung sa tingin kong tama. Gusto, ginagawa ko lang yung sa tingin kong tama na experience sa amin ni Commander. Eh, gawin din natin sa kanila. Yung wag lang sa barangay naman. Para kahit paano naman eh, may solid na papel na pinanghawakan. Para pagdating ng araw, mali natin, ang lupa pamahal ng pamahal yan. Paano kung yung kabunsuan nila, Kuya Mike, sa kanya na ibinigay ng mga kapatid, yung lupa nila, mama't papa niya, gusto niyang pagawa ng titulo ngayon para mas malaki niya may benta. Wala, hindi niya mapapagawan kasi barangay lang yung meron eh. E paano kung si tatay, maedad na rin, at pumunta na din sa kung saan tayo mapunta, wala nang pipirma. Hindi na yun magagawan. Wala na po yun. Kung sa kanya po nakapangalan ang lupa, tapos siya ang kailangan pumirma dun. So kung wala na siya, wala na. Wala nang paperman, hindi na magagawa ng deed of sale yan. Buti kung na-divide niya sana sa mga anak at na-transfer, yung anak pwedeng pumirma. Yun nga po sabi ko, hanggat maaga kailangan meron tayong perma. Paano pag wala? Malakas ang kutob wala. Eh, hindi mo hindi ka lang. Walang? Kausapin natin ang Kuya Nels. Papel. Deed of sale. Ang magbibigay nun ay attorney. No, sa attorney ang maggagawa ng deed of sale. Ang kailangan lang ay pirma niya. Nakatunayan. Siya, wala talaga siyang hawak na ganun siguro. Open deed of sale ang tawag doon. Yung kumbaga gawa na, blanco lang yung pirmahan. Yun lang po kasi Yun yung open deed of sale. Mana din lang po nila sa kanilang mga magulang. Okay. So yun yung tinatawag guys. Alam ito ng iba na
Merong minsan yung may-ari, open deed of sale. Ibig sabihin, nagpagawa na sila sa attorney, may yung pirmahan lang ng pangalan, wala pang pirma yun. Kasi kung sino makakabili, tsaka lang pipirmahan. Pero kung wala, magpapagawa ka ng deed of sale talaga sa attorney, mismo on the spot. O yun na lang gagawin natin. So tara, tanungin natin si tatay. Oh, tara. Tara guys, samahan nyo kami. Pupunta po tayo kay tatay. Bait naman to si tatay kausap. Nakaraan nga kausap ko siya dito, tutulong pa daw sila kay Kuya Mark kung sakaling ano eh. Saan tayo dadaan? Dito, kuya. Dito? Malaki-laki din itong lupa nila Kuya Mark ko. Sa totoo lang, mura na nilang nakuha yan guys. Ha? Ah, dito na? Ah, ito pala si tatay. Ay, magandang umaga po. Ano nangyari? Anong kunin ni Kuya Mark? Upo. Ay, hindi na. Wag na. Kaya daw kumala upo. Mabilis lang naman. Okay. So, ay, tay, matanong ko lang po pala. Pag ano po kaya, pag magbayad po sila ng isahang buo ng cash na itong sa lupa, ano po kaya yung pwede nilang mapanghawakan po na papel? Ay di, pirmahan na lang po sa barangay yan. Pwede din po kaya, possible din po kaya yung sa attorney? Pwede din kaya yun? Ay hindi ko lang po alam yata nga nakakaalam po yung mga kapatay. Ay, ano naman po yun, tay? Ang mangyayari lang po nun, ay pagpunta lang po ng attorney, gagawa lang sila ng deed of sale, pipirma ka lang. Yun lang naman po yun. Parang sa barangay din. Ang pinagkaiba lang sa attorney yun, may tatak yun. Yun lang naman yun. Kung may bayaran naman dun, 1,000, 1,500, pwede nyo naman pag-usapan kung hati o ano. No? Ay di, yun ang sabihin mo din eh. Apo, ganun. Pero okay sa inyo tayong ganun. Yun, approve pala kay tatay. Sa... Okay, so. Wala namang problema yun ay. Kung kanino ito nakapangalan, siya yung pipirma doon. Tapos kayong bumili din, tatatakan lang yun. Tapos ang abutan po ng bayad doon, sa harap ni attorney. Para sa barangay din nga, ganun na ganun din. Bait si tatay, madulis ka usap. Natay, kaya nga sabi ko, huwag na kumuha ng bangko eh, matatagalan lang. Wala namang pag hindi, yung tagal na usapan yan eh, basta kami Siya nga po. Opo. Walang problema. Salamat po tatay ha, napakabuti nyo. Sabi ko nga, sa loob na magdadalawang taon, na 5,000 pa lang na ihuhulog nila doon, hindi kayo nag-ano sa kanila, napalayasin. Hindi namin napura yan. Tinan nyo. Kayo magkapira. Tsaka lang, bait si tatay, pahig si tatay na sa ano, hanap kami tayo, kahit kami na lang, hanap kami ng attorney na yung ano lang, yung mapamura lang tayo. Yung mga nagtatrabaho sa munisipyo, baka may mga attorney dyan. Yun, matutulungan tayo ng mga yun. Yun, pwede yun. Kung nasa munisipyo siya nagtatrabaho, matutulungan tayo nun. Kasi kami pagkakatanda ko talaga, 2,000 lang yung binayaran namin nun eh. Kasi sa ano yun, si vice mayor namin yun eh, sa Bicol. Ganun lang binayaran namin eh. Sige tayo, salamat po ha. Matimbre kami sa'yo pag nakahanap kami attorney din, pwede na tayo magpupunta doon. Ha? Salamat tayo ng marami. God bless po sa iyo. Oh, yun. Tinan nyo. Kaya sabi ko kay kami, huwag nang kumuha ng bangko. Mabilis lang si tatay kausap eh. Nasasayang lang yung pagpunta ni Kamag nang kukuha ng bangko. So ngayon, okay na, approve na. At malalabas na rin tayo. Punta pa tayo kalahati ninyo. Sige Kuya Mark, ha? Punta muna kami. Siguro bukas, pwede na tayong Sinong pwede kaya? Narito pa ako bukas. Di punta tayo doon sa attorney, tanungin natin. Sige. Ha? Baka hingi tayo ng advice. Saan punta niyo din eh? Wala kasi kaming tentative talagang oras. Basta ka... Kung kasi pag sumundo ako, kung kailan kumilos yung mga paa namin eh. Basta ano, tatiming naman namin anong sundo mo sa kanya, anong oras? 10 po, ang labas. O di yun, before 10. Sige pa. Hindi ka pa nakakaalis. O kaya pagkasundo mo na. Para Para mas maganda, para kahit... wala ka nang iisipin na ano. Ganyan lang, Kuya Mark. Ha? Salamat ta. Sige, tay. Salamat tay. Thank you. Sige po. Tara. Okay guys, so tinan nyo kung gaano kabilis ayusin ang problema na iniisip-isip nila. Diba kasi halos lahat nga daw dito ay barangay lang. Gusto ko naman
kung ano din yung ginagawa namin ni Commander sa sarili namin para sa secure ng mga, lalo sa gantong usapin na lupa, mahirap yan, yung sa sigurado, sa walang magiging problema. So ginagawa ko lang kung ano yung mga ginagawa namin ni Commander para sa kanila, para mapabuti, at saka ayaw kong masayang yung tinutulong ng sponsor. Gusto ko ay maging worth it naman yung pagbibigay nila, di ba? Ayos, ano, bilis ka usap na tay. Kaya nga po dito. Walang kahirap-hirap. Ang napasikot-sikot. No, kasi namumroblema nga sila kasi halos lahat nga daw dito nabanggit naman, di ba? Barangay lang talaga. Si tatay, sabi ko mabilis ka usap. Bait mo si tatay pati. Hindi, tsaka doon pa lang sa 2 taon, 5,000 na ihulog. Di ba? Kung sa iba-iba yun, araw-araw kang pipressurein na ano, kailan kayo maghuhulog, di ba? Kung hindi kayo makakahulog sa gantong buwan, maalis na kayo, babalik ko yung 5,000 nyo, di ba? Partida po, hindi po nila kaanoan. Hindi pa kaano-ano yun. Talagang napadpad lang siguro sila dyan. Wala nga silang kamag-anak dito kahit isa. Sila lang talaga. Ang mga kamag-anak ni Mark yun, talaga sila tinin niya na nasa salaw nga. Ay sa ano? Ano ba? Ano yun? Salaw nga ano? Yun, hindi lang mga kamag-anak niya nasa salaw. Okay, maraming salamat sa pagsama sa video na to. At sana magtuloy-tuloy yung mga pagtulong natin sa kapwa natin, at sana hindi lang pamilya natin ninyo yung matulungan pa natin. At ang hinihiling ko guys sa inyong lahat, sana supportahan nyo din naman yung mga binablog namin na hindi related kay Ate Ninya. Kasi sabi ko nga, lahat naman ng pinupuntahan namin nakita namin na deserve nila ng tulong. Napansin ko lang kasi na kapag hindi related kay Ate Ninya o walang masyadong issue, hindi natin pinapanood. Suportahan din po natin para isipin na lang natin kapag pinanood natin, matutulungan ng mas higit pa yung binablog namin. Yun lang naman po, tulong na lang po natin. Tsaka napansin ko din guys, napakarami ng manonood natin na hindi pa nakasubscribe sa atin. Nakakalungkot mang isipin pero okay lang po yun. Kaya yun, salamat na lang. Suportahan niyo Commander ni Marcos, Rans TV, at syempre ang ating channel, suportahan niyo din po. At maraming salamat sa team. Pag-usap yata kayo, parang kinaka-block Serious, para sasabak sa gera Okay, so maraming salamat and God bless po. Angels from above, they sing hallelujah. They sing hallelujah.